Okay, shoutout po kay Sir Gerson. Mag-activate na po tayo ng Rusi Force 150i. Ayan, yung battery. Sir, anong battery ba yan? Sir, eh. Pan-testing lang mga riders. Pero ito po yung kanyang official na battery yan dito. Taran di tubig ang tunay na battery. Oh, di tubig po nga. Ayan, nakita ko yung mga ano niya eh, tubig niyan dito eh. Oh. Battery. Meron din naman kasi tubig. Okay, ayan, ano bang klaseng battery ito? Check nga natin. Ay, tanggalin na natin para Sir Jason, pakitanggal nga muna. Titignan ko lang yung ano. Okay, ito yung kanya pong size ng baterya. YTX7A-BS. Okay, standard din naman. Ayan, makakita natin yung kanyang panel. Then makakapag sound check tayo at lalagyan ng gasolina ni Sir Gerson para marinig niyo po yung kanyang tambucho. Okay, medyo malapad po yung kanyang panel ha. Siguro nasa 7 to 8 inches yung kanyang length. Yan. Yung grabe, ang ganda po ng kanyang digital panel oh. Kakaiba, yung kulay pa lang oh, panalo na. Ayan, sabay activate na po. Lagyan ni Sir Gerson ng gasolina. Okay, dito po sa kanyang ignition, makita nyo, kulay blue. Eh, sa gabi kitang-kita to. Okay, isa-isayin na natin yung kanyang digital panel. Ha. Sa gitna, syempre, yung kanyang speedometer. Sa baba po, ayan, odometer. Hindi pa po yan nagagamit o kararating lang mga riders. And then dito po yung kanyang fuel indicator. Wala pa siyang gas, ha. Then, temperature. And then, dito, sa kabila, RPM niya. Then, meron siyang clock, diba? Then, sa taas, yung po kanyang high beam, low beam sign. At saka yung kanyang check engine sign. Okay, sige sir, anong unahin natin? Yung isang click mga riders oh. Start agad. Sige, tataas lapas natin para mas maliwanag. Ayan. So kapag start po ng engine, ayan, ang nakailaw sa kanya yung kanyang mga DRL. DRL din po pala to. Akala ko turning signals lang siya. Pero alam ko mababago yan pag ginamit natin yung turning signals. Unahin natin itong passing light mga riders. Ayan. Bali yung kanyang dalawang projector lamp po ang umiilaw. Then kapag mag-high beam po tayo, buksan natin yung headlight mga riders ha. Test natin yung kanyang high beam, low beam sign. Okay. And then check po natin yung kanyang turning signals, itong kulay white. Okay, nagiging yellow siya mga riders. Maganda, naka-standby siya sa kulay white, yung nagiging DRL siya. Then check po natin yung kanyang hazard lamp. Oh, busina pala muna. Lakas ng busina mga riders oh. Solid. And then meron po siyang hazard lamp. Dito naman po sa kanyang tail light, pure red siya mga riders, siya parang letter T. Ayan, ang haba po ng kanyang tail light. Kasama na po yung turning signals sa mga riders. So check muna natin yung kanyang turning signals. Okay. Okay, bali nasa taas po pala yung kanyang stoplight. Ayan, parang yellow. So, pure tail light po itong nasa baba mga riders. Pero check natin yung kabilang preno. Okay, dito sa kabila, kita nyo. Ko na itong kanyang presyo ngayon pong August 8, 2025. Ayan, sa cash price po 110,000 pesos. Down po tayo ng 10k sa installment. Sa 3 taon po 4,495 monthly. Sa 2 taon 6,035. Sa
Sa isang taon naman po, 10,660 monthly at may rebate pa rin po siyang 300 pesos. Dito lang po yan ha, sa Rusi, Santa Cruz, Laguna. Okay, sa RPM po niya yan, 1.5 or 1.6 po ang kanyang idle. And then, check natin ha. O yun, mga 2 RPM, arangkada na siya mga rider. So hindi po delayed yung kanyang throttle. Ang ganda ng ano niya oh. Very responsive po yung kanyang throttle oh. Hindi siya delayed. Malakas itong si Cruise Force 150i. Okay, siyempre sa kanyang engine specs, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa kanyang cooling system, fuel injected po sa kanyang fuel supply system, 150cc displacement, at meron po siyang maximum power na 14.6 horsepower at 8,000 RPM, and maximum torque of 14 Nm at 6,750 RPM. Nga pala, double check natin na kung meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Ayun, namatay mga riders. So legit, meron po siya kill switch sensor. Ganda talaga ng side stand. Hindi ako makamove on dito. Ipapasok lang natin sa loob. At ito po ay bagong-bago syempre. At medyo mabigat po siya kaya hindi ko maakay at mainit pa po. Ayan, mas maganda dito sa dilim natin siya i-check kasi maliwanag po sa labas eh. O, ayan ha. Ito, madilim-dilim na dito. Pag open po natin ng Rusi Force, ayan. Grabe, grabe ang bangis ng kanyang ilaw. Oh. Sungit, kita nyo oh. Nagsilbing mata. Then, mas masungit po sa RFI yung kanyang DRL oh. Tapos nakadagdag angas yung kanyang mga division ng mga DRL, di ba? Kasi ito pa pala, meron din pala tong DRL sa ibabaw. Ayan, parang meron dito siyang screen. Ganda, oh. Then yan, nagbuong DRL po yan. Naka-hazard lamp tayo. So patayin natin yung hazard lamp, ha. So magiging white lahat yan, oh, di ba? Para din siyang mukha ng robot, diba? Parang Decepticon ng dating. Okay, dito naman tayo sa taillight. Okay, sa taillight po niya, ito, lahat halos siyang taillight. Pag stoplight, ito lang po ang nagpa-function. Itong lining na to sa taas. Ito, hindi po siya nagtitingkad ng kulay. Ito lang. And then, ito maganda sa kanya, meron pong switch off yung kanyang headlight. So na-observe ko ho, yan, hindi ito gagana yung switch niya kapag hindi pa po naka-start ang engine. So start engine tayo ha. Ayan, kapag start engine po, ayan, saka tayo mag-switch ng ilaw. Yung naka-high beam na siya mga riders. So, then i-low beam natin ha. Okay, yung kanya pong passing light hindi siya gagana kapag naka-high beam po. Ayan, so pag passing light, ayan, then sa pang-try sa kusina, ayan, malakas syempre sa loob. Dito po talaga ako na-amaze sa kanyang digital panel. Ang premium ng datingan, di ba? Crystallize yung kanyang mga indicators. Hindi kagaya yung iba, di ba? Medyo parang sabog ang kanyang kulay. So dito, buong-buo siya mga riders. So, sige mga riders, hanggang dito na lang. Abangan nyo po sa susunod.
I-compare natin sa ADX ng Rusi, itong si Rusi Force 150. Kaya sa mga interesado po, pasyalan nyo lang dito sa Rusi Santa Cruz, Laguna. Wala pa pong may-ari nito. Like, comment, and subscribe sa ating channel.